Narinig mo na ba ang balita na ang Cebu Pacific ay nagkukonsider na bumili ng 100 to 150 aircraft at nagkakahalaga ito ng 12 billion US dollars. Halika't pag-usapan natin ngayon ang Cebu Pacific and ang kanyang financials ngayon. Pwede na bang pumasok sa kumpanyang ito? Yan ang pag-uusapan natin. Dito sa balita, ang goal ng Cebu Pacific ay madoble ang kanilang fleet sa taong 2035 at para ma-take advantage yung travel tourism dito sa Southeast Asia and also para makapagbigay ng serbisyo sa Filipino market over the next 20 years. So dito sa news na to, nagpe-prepare na rin itong kumpanya para sa pag-o-open ng Bulacan Airport para makapitalize nila din yung market doon and also sa iba't ibang airport pa na tinatayo dito sa ating bansa. Pero ang tanong ngayon, pwede na ba tayo mag-invest based sa kanyang financials? Yan ang pag-usapan natin. Hahalukayin natin ito ngayon. So kung mababasin mo, ang market cap ngayon ng Cebu Pacific ay nasa 21 billion. Ang revenue ay nasa 79, samantalang ang utang, lugi pa rin sila ng 1.4 billion pesos sa kasalukuyan. Meron silang negative free cash flow na nasa 127 million pesos. Pero in comparison sa average na nasa 4 billion pesos, pinapakita dito sa atin na unti-unting gumaganda yung kanilang free cash flow. Pero hindi pa sapat yan para mag-invest tayo dito ngayon. Kasi alam natin na mga sasakyang panghipapawid ay talagang malalaki talaga ang kanilang utang. And remember na nakarang pandemya, labis na naapektuhan ang mga kumpanya na nasa industries na ito. And ang Philippine Airlines nga ay nag-declare ng bankruptcy. One of the main issue dito sa Cebu Pacific ay talagang sobrang laki ng utang nila ngayon. Noong 2022 alone, mas malaki pa yung kanilang total liabilities kaysa sa kanilang total assets. Ang kanyang total na utang ngayon ay nasa 49 billion pesos, samantalang ang kanilang cash available ay nasa 21 billion pesos lamang. Ang kanyang debt to equity ngayon, guys, ay nasa 6,800% na debt to equity. Sobrang taas ng kanilang utang na kinikita ngayon. Why? Kasi nag-deteriorate yung kanilang equity. Kung titignan mo, meron silang negative na debt to equity nung 2022. Kung tatanungin mo ako kung bakit nagkaroon ng negative equity ang Cebu Pacific, kasi nag-deteriorate yung kanilang income nung nakaraang pandemya, pinakamataas na inabot na kanilang negative earnings ay nasa 29 o halos 30 billion pesos. Nasabayan pa ito ng sobrang laking utang na kinikita ng company. Kaya naman, ang kanilang share price ay nasa all-time low na simula na nag-IPO sila noong 2010. At dahil sa pagpangit na kanilang performance, hindi na muna sila nagbigay ng dividend. Yes, tama lang itong ginagawa nila para mapababa yung kanilang utang and also mapataas din yung kanilang equity ngayon. Now, ang real question ngayon, ito na ba yung tamang panahon para bilhin itong company? Ngayon guys, para sa akin, in terms of their financials, para sa akin guys, in my own opinion, as long as hindi gumaganda yung kanilang free cash flow, hindi nagkakaroon ng return on assets or return on invested capital itong kumpanya, mag-stay away muna ako dito kasi masyado pang maaga. For me kasi, ang estimate ko dito para mag-recover itong kumpanya, I think nangangailangan nito ng halos 2 to 3 years para makapag fully recover itong company. And I think the best to watch this company sa taong 2025 and ang forecast ng mga analyst sa free cash flow nito ay nasa halos 12 billion pesos. And also in 2026, mag-o-open na rin kasi ang Bulacan Airport and makakapag-cater ito ng malaking bagay dito sa kumpanya. Remember, ang mga pinagkukunan ng revenue ng Cebu Pacific ay nanggagaling sa passenger, cargo, rebooking, refund, and cancellations fees, others, and baggage fees. Pero majority na pinagkukunan niya ng revenue ay nagagaling sa passenger na nasa 61.9% nanggagaling dito. And also in terms of management ng kumpanya, from 2015 until 2019, okay naman yung performance nitong Cebu Pacific, no? Talagang nagkaroon lang talaga ng pandemya, nagkandaletse-letse na yung kanilang operation. And ang good news naman dito, si Lance Gokongwei, ang chairman of the board, ay continuous na bumibili sa kumpanya. So from March to April, continuous na bumibili. Ito naman yung mga nanalo ng aking tracker. So congratulations sa'yo kasi ikaw yung unang nanalo ng aking tracker. Congratulations din sa'yo. And also congratulations sa'yo. Sa mga nanalo ng aking tracker, email nyo lamang ako sa aking email address na nagpapapag dito and definitely ibibigay ko ito sa inyo. And again, congratulations.